Naitatag na ng COMELEC ang task force kontra EPAL. Layo nitong labanan ng premature campaigning sa barangay at SK election. Si Rod Lagusad sa report. Mas pinalakas pa ng COMELEC ang paglaban nito sa premature campaigning ngayong papalapit na ang barangay at SK elections na gaganapin sa Oktubre. Sa ilalim ng task force kontra EPAL ay mayroon itong kakayahan na maghain ng reklamong election offense at disqualification case sa law department ng ahensya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang task force kontra EPAL ang siyang nakatalaga para sa koordinasyon ng field offices kabilang na ang pagtanggal ng mga premature campaign materials. Ito din na nakatalaga para sa mga show cause orders sa mga kandidato. Pagdating naman sa mga binigyan ng exemption mula sa spending ban, tulad ng pagkakaroon ng mga distribusyon, ay hindi dapat kasama sa naturang aktibidad ang isang kandidato kahit na ito ay incumbent pa. Pag po nakita niyo yung mga binibigay na economic exemption, hindi po yung blanket authority. Kung mapansin po ng lahat, meron po laging condition doon sa mga exemption na binibigyan po namin. And therefore, kinakailangan i-comply fully nung mismong LGU, nung mismong National Government Agency. Hindi dapat gamitin yung mismong proyekto yan to promote the candidacy of somebody. Nabigyan na ng exemption ang rice subsidy at tupad ng DOLE habang hinihintay pa ang aplikasyon ng exemption para sa fuel subsidy. Hindi naman kasama sa bibigyan ng exemption ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na nangangailangan ng barangay certificate. Kinakailangan din makakuha ng exemption mula sa COMELEC pagdating sa pag-hire o anumang klase ng appointment sa civil service sa gobyerno. Tiniyak naman ng COMELEC na magkakaroon ng due process sa mga kaso na dadaan sa nasabing task force. Nung verified yung complaint, notarized siya, iba yung procedure namin. We immediately refer it to the Law Department for docketing and we will proceed to the conduct of the preliminary investigation based on the complaint. Yung mga unverified complaint, we will wait for the answer, explanation. If we will find it unsatisfactory, then we will conduct the preliminary investigation on that. As of September 13, nasa 470 na show cause order na ang na-issue ng task force dahil sa premature campaigning. We have to institutionalize the mindset of everybody, more particularly the candidate, should be, we have to follow the rules, we have to follow the law. Yun po yung dapat. Ngayon po, kinakailangan makapag-sample po ang COMELEC, kaya nga ang aking instruction kay Director Romendro, kinakailangan may ma-file tayo ng kaso at ma-disqualify dito bago mag-October 30. Hindi ako, wala akong pakialam kahit isa, dalawa o daan yan. Maharap naman sa kaso ang sinumang mag-uulat ng maling impormasyon. Kayo po ay mananagot sa isang election offense na may pagkakakulong po ng hindi higit sa 6 na taon, may kaparusahang accessory penalty ng forfeiture of the right to suffrage at perpetual disqualification to hold public office. Samantala, inaasahan na ngayong araw ay isusumite na ng PNP sa COMELEC ang listahan ng mga kasama sa areas of concern. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.